Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Maine Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber. Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay tayo ng pinakamagandang update po ngayon sa social media. Ito yung pinaka-latest mga kaaldab na mga kaganapan po kay Alden Richards. Sabi ko nga po sa inyo, kung update lang po yung pag-uusapan, abay pinaka-latest po tayo dyan. Di po ba? Dito po sa mga ganap ni Alden Richards. Yung pasimple, maraming cut. Maraming mga artista raw po ang dumalo, pero pansin nyo po bang si Alden Richards lang talaga tumutok ang mga photos at mga video? Ganito rin naman po ang mangyayari kung sakasakaling dumalo si Alden Richards sa birthday celebration ni Bossing Vic Soto. Maraming mga kumbaga senaryo na maglalabasan, napapabor nga po ito sa mga ilang netizen, sa mga taong dumadaan at bumibisita po sa channel ni Mr. Destiny. Sabi ko nga, kung update lang po, hindi tayo magpapahuli, di po ba? Kita nyo naman po yung mga ganap ni Alden, kung ano nga po ba yung mga nangyayari sa loob ng social media, sa Instagram, sa Twitter. Makikita nyo po yan sa channel ni Mr. Destiny. Lahat po yan 101% real talk to mga kaaldab. Hindi po edited at hindi po kumbaga dinaya. Kumbaga kung ano po yung video na napapanood ninyo at nakikita, totoong ganap po yan. Kaya lang syempre mga kaaldab, maraming bitter, maraming apektado, maraming naiinis, pero normal lang po yun. Lalo na po ngayon na may aabangan nga pong bagong palabas si Alden Richards sa GMA Kapuso sa June. Di po ba? O baka sabihin na naman ng iba, hindi yan totoo, fake news yan. Wala pong problema. Lahat po ng mga pinapaliwanag ko rito, 101%. At yung komento po ng Eat Bulaga Dabber Cards sa live, dahil nga po malakas at umuugong-ugong po ngayon sa Eat Bulaga ang pelikula o ang tambalang Bossing at Alden Richards. Huwag na po muna natin sama si Maine para kumbaga for the fans of Bossing at mga Alden fanatics. Itsyapwera po muna kuno natin. Hindi po ba? Pagbigyan po muna natin yung mga komento na sinasabi lang yes, pabor na pabor kami dyan. Lalo na po ang mga legit dabber cards. Una na po sila nag-react na bakit hindi director at producer na si Alden Richards. Mas maganda nga itong panoorin ang comeback movie nila Bossing at ni Alden na talaga naman po daw tatangkiligin at talaga naman pong aabangan ng madlang people. Gayon din naman po yung mga fans ni Alden Richards, yung mga Alden fanatics. Sabi nga po nila, ito na nga daw po yung time na kailangan pong mabuhay muli ang pelikulang Pilipino. Sa totoo lang po mga kaaldab, yung Metro Manila Film Festival, hindi na siya ganun kainit. Masakit nga pong tanggapin, masakit nga pong pag-usapan, pero yan po yung totoo eh. Yung mga nagsasabi na hindi, maganda pa, pansinin nyo po yung mga artista ngayon, yung mga gumagawa ng pelikula, yung mga talagang dati-rati nakapag sinabing Metro Manila Film Festival, eh sila po yung nakatutok. Ngayon wala na eh. Doon pa lang malaki ng kawalan. Doon pa lang malaki na yung pagbabago dahil yung talent fee nga po ay talagang bumagsak. Totoo naman po eh. Maraming producer ang bumagsak, kaya nga po na-open ng collaboration kay Alden eh. Kaya kung tignan nyo yung GMA sa isang taon, ilang beses lang po ba sila gumagawa ng pelikula? Ganun din po yung Star Cinema o yung Viva Films. Bakit kailangan mag-collaboration ng Viva Films kay Alden Richards? Dahil maingay si Alden, dahil kumbaga popular at siguradong walang kalugi-lugi, siguradong kikita at kikita
Sabi ko nga po sa inyo, yung mga producer po, malaki talaga ang budget niyan. Hindi yan yung tipo na kumbaga kukuha ng isang project na talagang maliit lang, malaking budget po. Kaya nga po maraming producer ang nag-atrasan. Kung ang kumpanya ni Alden mahina lang, bagsak na to. Di po ba? Doon pa lang po sa pagkuha niya sa Eraserhead Di po ba? Ang laking pagkalugi ni Alden. Yan po yung pinag-usapan na milyon. Biruin mo magkano yung talent pinabinayad sa Eraserhead para lang magsama-sama lang po sila. Hindi naman po yan magsasama kung maliit lang po talaga yung budget na binigay ni Alden. Napakalaki po nun. Na sinabi ni Alden, naloko siya pero kumbaga masaya siya dahil siya lang naman po yung kauna-unahang nag-produce ng pagbabalik ng Eraserhead. Ang punto ni Alden doon, nasa history na siya Di po ba? Yung pera, madali lang daw kung kitain yan. Dahil masipag naman si Alden. Kaya nga po yung pagiging director, maaga niya nakuha Pero mo siya yung pinakabatang director. Kaya hindi lingid sa inyong kalaman na maraming naiinggit kay Alden. Maraming tao ang kumbaga binabas si Alden Richards. Hindi lang po alam ng iba. Kaya nga po sabi sa inyo, dito po sa pagbabalik ng pelikula, ni na Alden at ni Bossing, sigurado. Di po ba? Siyempre kasama si Mengay dyan. Hindi naman tayo papayag na hindi talaga kasama si Main Paul Carson. Di po ba? Kaya nga po maraming nag-aabang. Dahil kapag kasama si Bossing Big Soto, andyan sina Jose, Wally, at Paulo na sinasabing pagsisimula na nga po ng Aldab Nation. Yung tipong pinakahihintay ng lahat, pinakahihintay ng Legit Dabber Gods. Totoo naman po na pagka bumalik ang Aldab, Bulaga ang unang makikinabang, Bulaga ang unang pag-uusapan. Halos sila po yung magiging laman ng social media. Sila yung pinakadadagundong na naman. At yung Aldab comeback movie na si Mengay at si Alden lang talagang iinit at talagang pag-uusapan. Ngayon pa na wala na ganong kumbaga si Alden may sarili ng desisyon. Hindi na siya katulad ng dati na hawak ng GMA Kapuso. Maaaring magawa ng GMA na kumbaga siya lang yung bibigyan ng project. Ang ibig kong sabihin, hindi aalis si Alden sa GMA pero hindi po siya hawak. Kung gusto niyang gumawa ng pelikula sa iba, wala pong problema. Di po ba? Yun yung pagkakaiba ngayon na sinasabi ko naman po sa inyo at syempre pinapaliwanag. Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.